Naranasan mo na bang ipagkanulo, saktan o hindi respetuhin? Ang unang gusto mong gawin ay maghiganti. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi galit? Hindi away kundi isang bagay na mas makapangyarihan? May sagot ang mga sinaunang, stoiko isang sagot na magpapawalang lakas sa iyong mga kaaway at magtataas sa iyo nang higit pa sa abot nila. Kadalasan ang paghihiganti ay nakikita bilang ganti, isang paraan upang balansehin ang mga pangyayari. Ngunit ayon sa Stoicismo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagganti. Nagmumula ito sa pagmaster sa iyong sarili. Sa halip na sayangin ang enerhiya sa mga taong nagkasala sa iyo, isipin mong gawing walang tigil na personal na paglago ang sakit na iyon. Sa video na ito ibabahagi ko ang pinakamataas na pamamaraang stoiko sa paghihiganti, isang pamamaraan na mag-iiwan sa mga nasaktan sa iyo bilang walang saysay sa iyong buhay. Numero 1. Ang pagiging walang paki ang pinakamakapangyarihang sandata. Kapag may nasaktan sa iyo, inaasahan nila ang isang reaksyon. Nabubuhay sila sa iyong sakit. Sa sandaling tumigil ka sa pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa iyong damdamin, mawawalan na sila ng lakas. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad niya na nagdulot ng pinsala. Mag-detach, mag-move on. Hayaan mong malunod sila sa sarili nilang kapaitan habang ikaw ay umuusad ng mas mataas. Numero 2, ang tagumpay ang pinakamalakas na katahimikan. Naniniwala ang mga stoiko na ang tunay na paghihiganti ay ang mamuhay ng maayos. Isipin ang taong nagduda sa iyo habang pinapanood kanyang magtagumpay, lumago at umunlad nang wala siya. Inaasahan nila ang iyong pagbagsak, pero sa halip ay mas lalo kang umangat. Ipakita mo sa kanila na hindi sila naging hadlang. Isang aral lamang sila. Numero 3. Kontrolin ang kaya mong kontrolin. Huwag pansinin ang hindi mo makontrol. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tutugon dito. Hindi mo makokontrol ang ginagawa ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Sa tuwing nag-iisip ka ng nakaraan at sakit, binibigyan mo sila ng espasyo sa iyong isip. Kunin mo muli ang kapangyarihang iyon. I-redirect ang iyong atensyon sa pagpapabuti ng iyong sarili. Numero 4. Masterin ang iyong emosyon. Masterin ang iyong buhay. Ikinakadena ka ng galit sa nakaraan. Ngunit ang pagpipigil sa sarili, iyan ang kalayaan. Sinasanay ng mga stoiko ang kanilang sarili na huwag magkaroon ng nararamdaman sa mga taong nasaktan sa kanila. Isipin mo ang sarili mo na hindi natitinag, kalmado, hindi apektado. Ang iyong katahimikan ay mas malakas kaysa anumang salita. Kapag mas wala kang pakialam, mas lumalakas ka. Numero 5. Mamuhay ng napakahusay na maging walang saysay sila. Ang pinakamataas na paghihiganti, isang buhay na napakasapat na sila, ay naging malayong alaala na lamang. Inaasahan nila na magigiba ka, pero sa halip ay umunlad ka. Yan ang paraan ng stoiko. Hindi ka lang nagmo-move on, umangat ka ng mas mataas. Numero 6, huling pag-iisip. Ang iyong kapayapaan ang kanilang pagkatalo. Sa huli, ang pinakamainam na paghihiganti ay hindi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa iyo. Kapag mas payapa ang iyong kalooban, mas mababa ang halaga ng kanilang mga ginawa. At kapag tunay ka nang wala ng pakialam, dun ka nagwagi. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan gusto mong maghigante? Ano ang ginawa mo sa halip? Mag-comment sa ibaba. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iyon ang notifications dahil maniwala ka sa akin. Hindi mo gugustuhing ma-miss ang mga susunod pa. Manatiling matatag, manatiling stoiko.